Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa post-game interview ng game nila laban sa Germany, sinabi ni Stephen Curry na nalaman niya ngayon na beatable sila kapag hindi sila nag-execute sa mga details na alam ng mga teams na paraan kung paano sila talunin, tulad ng extra possessions at hindi pag-alaga ng bola nang nagre-resulta sa madaming turnovers. Wala nga daw itong kinalaman sa kanilang offensive game. Obviously, umano ay nagte-take over sa LeBron sa mga late game situations na nagbibigay sa kanila ng malaking tulong. Subalit hindi pa nga daw sila naglalaro ng kanilang best offensive game. So ayun nga po mga kaibigan, ang best offensive output ng Team USA ay laban sa Serbia kung saan nanguna dito si Stephen Curry. Subalit the last 2 games nga ay nabigyan sila ng matinding hamon. Hindi pa din nila naaayos ang kanilang turnover problem. Kinailangan nga nila si LeBron na mag-take over. And I think we can all agree na kung wala nga si LeBron sa team na ito ay talo sila sa game laban sa South Sudan at Germany. Kung ano nga si LeBron sa team ngayon ay ganun nga si Kobe noong 2008 Olympics, kung saan may mga moments talaga na kailangan niya na maging ang alpha player at mag-take over ng game. Malakas nga ang Team USA ngayon, subalit di hamak na mas malakas ang competition ngayon kaysa sa mga naunang Olympics. Kaya naman hindi lang nga si LeBron at Curry ang kailangan na magpakita ng kanilang A-game, bagkus ang buong Team USA ay kailangan na mag-step up kung nais nga nila muling makuha ang ginto sa ika-4 na sunod na Olympics. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang NBA assist leader at star player ng Indiana Pacers Tyrese Haliburton ay tuluyan ng nawalan ng minuto sa Team USA. Naglaro siya ng 20 minutes versus Canada, 15 minutes laban sa Serbia, 7 minutes sa Australia kung saan niligtas niya ang Team USA gamit ang dalawang clutch 3-pointers, at 0 minutes naman sa game laban sa Germany. Napunta na nga sa late replacement at role player Derrick White ang kanyang minuto, at ito ay dahil sa kakulangan ng depensa ni Tyrese Haliburton, at gusto nga na magsilbi ito bilang aral sa mga manlalaro natin. Hindi lahat ay nadadaan sa pagalingan gumawa ng puntos. Hindi lahat nadadaan sa opensa. Kalahati lamang ng game ng basketball ang opensa at ang kalahati nga ay ang depensa. Bago mo nga i-practice sa mga step back jumper o kung ano pa man nagalawan na pang NBA, itiyak mo nga muna na okay ang normal mid-range mo, jump shot, lay-up at floater. Dahil ang katotohanan ay kapag umangat na nga ang level ng nilalaroan mo, maswerte ka na kung lisensyado kang tumira ng mga tira na pang star player. Subalit kapag masipag kang dumipensa at solid role player ka na alam ang kanyang trabaho sa loob ng court, mabibigyan ka ng minuto ng coach na marunong tumingin ng basketball. Subalit kung magaling ka lang gumawa ng puntos, nakadepende nga ang minuto mo sa galing ng mga kakampi mo. Prime example nito ay si Jimmer Fredette at Patrick Beverley. Di hamak na mas magaling na offensive player si Fredette kaysa kay Beverley, subalit hindi ito tumagal sa NBA dahil sa kakulangan ng depensa. So find your role and be great at it. Isa o dalawa lang nga ang star player sa isang team. May 10 pwesto para sa role player. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?